Good morning mga kalapatids guys. Okay, so sa umagang to pag-uusapan natin ano bang pagkakaiba ng mga kalapati. Kasi nung araw, nung bata ako, madalas ko marinig pag tinitingnan yung kalapati ko, neto yan, mistiso yan, racing yan. So ano ba tong mga to? Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon ng umaga. Pero bago ang lahat, napansin ko, ayan, may hiniwalay na naman ako. Itong mga to. Kahapon, paronda ako, ayan, pagbalik nila ganyan na sila. So talagang hindi na tayo tatantanan ng one eye cold na yan. Di ko alam kung sa labas ba nakukuha yan o sa loob ng kulungan. Ayaw tayo tantanan. Pagbalik nila ganyan na sila. So siguro may nakasabay silang nagronda. Pero wala naman ako nakita, sila lang naman ang pinaronda ko. Mapudapo lang saglit. Tapos pagbalik, ayan na. So mabalik tayo sa topic. Nung araw kasi nung bata ako, nung mahilig na kasi talaga ako magkalapati nung bata ako. Kaya lang, gawa ng wala namang pangtustos, wala namang panggastos. Wala akong pambili ng mga mamahali na kalapate. So pag bumili ako ng kalapate sa mga pabrika lang, yung mga nag-aalaga doon ng kalapate, minsan ibibenta nila ng 100, minsan ibibenta nila ng 50, depende sa kalapate. Tapos ang madalas noon na tinitingnan, siguro kung familiar kayo, kung inabot niyo yung mga bandang mga 2000 year, mga ganun, ang batayan lagi ng mga nagkakalapate noon yung ilong, di ba? May pinakamalaking ilong, pinakamagandang kalapate. Ganun ang mga judgment ng tao nung araw sa kalapate. Pero ngayon, hindi na ganun ang basehan ng kalapate. Ang basehan ngayon ng kalapate, kung anong linyada ng kalapate mo, kung saang lahi nang galing, kung anong race nung magulang ang natapos niya, kung pang ilan siya sa karera. Ganun na ngayon ang basehan nun. So yung magulang na ang basehan ngayon ng kalapate. So pero hindi naman porke nag-champion ng magulang, magcha-champion din ng anak. Ganun. So papakita ko sa inyo yung sample ng mga racing nung araw. So ito ang tinatawag naming racing nung araw. Papakita ko kayo. Yan, ito. Tatanggalin natin. So, ang basehan ng racing nung araw. May itlog kasi yan, hindi pwede may store. Okay. So ang basehan ng racing nung araw ito. Ayan, pagka ganito ka-borgo ang kalapate mo, ibig sabihin ikaw ang may pinakamagandang kalapate. Ganyan. Naalala ko nung araw, ganito yung kalapate nung kaibigan ko, si JC. So manghang-mangha kami noon. Yun, pangalan niya JC. Mangha na kami sa kanya noon na dati pagka ganito ang kalapate niya. So pag naglalakad kami, may dala-dala kaming kalapate, siya lagi ang tinatanong, "Uy, saan mo nakuha yung kalapate mo? Magkano bili mo dyan sa kalapate mo?" So alam mo yun, lagi niya bitbit yung ganito. Then one time, siguro dala ng hindi niya napakain yung kalapate niya, naghagis kami. Ang dala ko noon na kalapate puti, ganito ang dala ko noon. So naghagis kami ng kalapate. Ang nangyari, yung kalapate niya dumapo, hindi na umuwi. So lahat kami parang nagtanga, at the same time nalungkot. Kasi racing mga kami sa kalapate niya. Ganun pala, racing pa naman, bakit hindi nakauwi? Parang may bobo rin palang racing. So ganun kaagad ang tingin ng tao nung araw sa kalapate. Pagka malaki ang ilong, ibig sabihin matalino. Bakit hindi nakauwi? So ngayon yung pangalawa, mistiso. Yung racing ang pinakamaganda. Mistiso nung araw ganito. Hindi, ayan, yung itim na yan. Hindi ko madakma kasi guys, kasi may itlog. Yan ang basehan nung araw ng ibig sabihin, yung mistiso, siya yung nasa gitna. Oo, siya yung nasa gitna. Siya yung parang hindi kalakihan ng ilong, hindi rin kaliitan. So yun ang mistiso nun. So ngayon yung utak nung mistisong yun, hindi siya katalinuhan, hindi rin naman kabubuhan. So nasa gitna lang talaga siya.
So nung araw yun ang kalapate ko, hanggang mistiso lang ako kasi yun lang ang kaya ng budget ko. Kasi yung mga racing nung araw sa bata kasi 150 mahal na di ba? 150 pesos mahal na yun sa bata. Bata pa lang ako noon, wala naman akong trabaho, elementary lang ako, grade 4 lang siguro ako. So yun lang ang kaya ng budget ko, mga 80 pesos na kalapate. So may nabili ako nung araw, ganito puti. Oo, mistiso ang tawag nila nung araw sa ganung kalapate. Ganyan din ang ilong. So pag naghahagis kami, palaging dumadapo yung kalapate kong yun. So ako naman, dahil palaging ang ganun ang ginagawa ng kalapate ko, tingin ko, sabi ko, baka nga talaga ang matatalinong kalapate yung malalaki ang ilong. So pagka ganitong kalapate, bobo nga siguro talaga. So ganun lang tingin ko noon ng araw. Parang naniwala ako sa ganun. Naniwala ako sa ganung kultura. Okay. So ang pinaka pangit ng kalapate naman nung araw, ganito naman ang ilong. Ayan. Pasensyahan nyo na, may ayan o. Ay naku, talaga naman, ayaw tayo tantanan ng sakit na yan. Ayan, ganyan ang ilong nung araw. Pagka ganyan ang ilong ng kalapate mo nung araw, ibig sabihin, ikaw may pinakabobong kalapate. Ganun ang tingin ng tao nung araw sa kalapate. Ang tingin nila sa netoy, bobo. Pero sa konting research ko, ang netoy pala is mga native na kalapate. So hindi pala, mali pala yung ganun. Mali pala yung ganung judgment na wala sa ilong yan. Ngayon hindi na ilong ang basihan ngayon ng kalapate. Kaya kahit ano pa ilong ng kalapate mo, nasa pagtuturo lang yan. Nasa pagtuturo. Turuan mo maigi yung kalapate mo, i-train mo maigi, uuwi at uuwi yan sa iyo. Pakitaan mo ng magandang turo, pakitaan mo ng magandang pag-aalaga, uuwi at uuwi yan sa iyo. Hindi na basihan ngayon yung ilong, hindi na basihan ngayon yung itsura ng kalapate. Ang basihan ngayon kung paano mo i-train at paano mo itrato yung kalapate mo. Ganun din pag-aalaga syempre. So yun lamang po guys. Maraming salamat po. At sana po sa mga bago, pa-subscribe po sa akin channel. Malaking bagay po ito sa akin. At pa-click na rin po ang bell button para sa mga susunod na, para mga update kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po and God bless.